Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pio, wala. Isang instructor ng jungle survival. Kung sakaling mag-overnight kayo sa forest, wala kayong dalang paglulutuan, kumuha na kayo ng fresh bamboo na kagaya nito. Pero ang importante sa lahat, kung nasa forest kayo, dapat meron po kayong dalang jungle polo o yung truck na tinatawag. Kasi hindi kayo makakapag-survive sa forest pag walang dalang polo. Sa magdamit po ng polo at pagkat ng bamboo, tamang pagkat at tamang pwesto ng paa. Hindi mo pwede kumat kayo ng bamboo na ganito yung pwesto ng paa nyo. Kasi kapag pinatiyan at pag dumapis yung polo, baka mauna pa maputol yung legs nyo. Uwi kayo sa legs na lang kasi naputol na siya. At hindi mo pwede kumat kayo ng bamboo na pa-straight up pa ito. Hindi siya mapuputol. Dapat pasay ko na niya para madali po siya maputol. Ganito yung tamang pwesto ng paa. Nakalisyahin siya. Dumapis man yung polo, walang legs maiwan sa loob ng forest. Pasay ka ng magtagal para madali po siya maputol. Halimbawa, meron ko kayo dalang tigas. Dito natin siya iluluto, dito sa kabila, close at galon din dito. Magbibigyan ko siya ng butas, dalawang taga at isang butas sa gitna. Ito yung bilang takip niya. Mahalaga to. Pag hindi nalaglag, kung nawala sa forest, mahirapan na kayong humanap ng kasabay niya. Hindi ko matulad ng lutuan natin sa bahay ng kaldero. Kapag nakawala po yung takip ng kaldero natin sa bahay, pwede pa natin palitan. Takip ng karimula. Dito hindi. Para hindi siya malaglag, kung mawala sa forest, nilalagay siya ng pang-clip guys sa ibabaw. Pinaka-clip holder po niya. Para kung sakaling hindi siya pare. Kung nasa forest kayo, karaniwang pagluto nito, nakahang pa ganito. Gumamit ng apat na bato na kagaya niyan, pinakapatungan. Pero dito bilang aktual, apat na stick ko ng kawayan. Pero dapat, ibinabaw ko sa lupa na paganito. Para kung sakaling mag-camp kayo o mag-overnight, may idea na kung paano magluto sa saibang bangko. Nakapag-ibis lang yan. Tapos sa kanya lang siya ipapatong na sa paganyan. At hindi na mag-place sa ilalim. Halimbawa, ang dinidala yung rice sa kabilang bangko, dito open din sa baba, close transfer po natin. Pag isasalin nito yung rice niya, dapat kalahati lang siya. Mula dito sa unang buko hanggang sa unang tagalan. Hindi siya pwede naman pasdel sa pangalawang taga kasi mahilang yung bigat niyan kapag naluto at hindi na siya makakain. Bigyan natin ng tubig. Kinakailangan kapag sinasali na siya ng tubig, pag meron na siyang usok na kagaya niya, pag iipan siya, dapat huwag yung sasama ng laway para makagawa ng apoy. Ibig sabihin, makakapag-lutuin kayo sa sariwang bangko. Pero para makasigurado kayo at para hindi na rin kayo mapagod, magsigurado na rin kayo. Magdala na kayo ng posporo kaya ito. Tapos, lagyan lang siya sa kahoy na kagaya nito para lalaki yung kanyang apoy. Mga ilang minuto, unahin yung pitusigang para lumambot kagad yung kanin. At saka yun, niluluto yung sinain.